Natatakot pa ba yung mga kalaban? Hindi na. Oh. Soto, Lacson. Yan dalawa ho na yan, mga kababayan. Talagang makikita natin at ramdam natin sa kanila na ang boto nila patungkol po sa impeachment ni Inday Sara Duterte, babase po sila sa ebidensya, babase po sila sa testigo, babase po sila sa depensa ni Inday Sara Duterte. Kung baga ho, mga bossing, no po, nakabase lahat sa investigasyon. Nakabase lahat sa paglilitis yung kanilang boto. Nakabase doon sa mga ipapakitang ebidensya. Hindi yung tipong Robin Padilla, hindi pa ho nag-uumpisa yung investigasyon, hindi pa inuumpisahan yung ano tawag dito? Yung paglilitis, meron na. Haharangan ko po ang impeachment. Anong pinaglalaban mo? Sabi ni ACT Philippines. Ang pinaglalaban po natin dito ay yung mga kasuled natin. Isang bagsak, suled! Suled with heart na green at kamao na nakatiklop. Ganyan. Yan ang pinaglalaban namin dito. Kayong mga kasuled. Isang suled naman dyan, ACT Philippines. No? Sabay-sabay tayo. Suled! Soto, Lacson, no INC endorsement? No problem. Ito pong dalawa na to, mga kababayan, hindi naman po nalalaglag yan No? Soto, pasok na pasok po sa top 5 without endorsing ng Iglesia ni Cristo. Siguro, kaya itong dalawa na to, hindi inendorso, tagilid na tagilid na mapapayag nila na mag-i-impeach si Inday Sara Duterte. Di po ba? Kung dati-rati ho, mga bossing, yung mga politiko, endorso nyo naman po kami. Please, sige na. No, para manalo. Ngayon, hindi na. Paki namin. Hindi kami endorso. Okay lang. Dahil kami, iboboto kami ng sambayan ng Pilipino dahil doon sa plataforma namin. No? Dahil sa mga ipinapaliwanag namin. Di po ba? Huwag pikon. Ano naman? Hindi naman ako tumatakbo. Huwag pikon ha kung di napili ng INC ang mga kandidato ninyo. Tingnan mo nga ulit. Yung mga yung mga pinili ng INC kung sino-sino nandun. Sige. No, sa inyo, gusto nyo nga, di ba? 10 ang ilagay ng INC sa inyo. Nagalit yung iba. Sabi, gagantihan namin si Marcoleta. Kasi, kasama si Marcoleta sa lahat ng kampanya, tapos tatatlo lang. Andiyan na po si Rogel Castillo! Los mo! Los mo! Suled! Duterte! Diyos ko lang. Nakailan na tayo? Mag-iisang oras na tayo. Wala man lang na yung mga wala man lang nasabi, hindi kami pumapanig sa iyong mga sinasabi. No, kasi ganito, yung sasamahan nila ng pagpapaliwanag, wala. Ang sisigaw lang po nila, los mo. Ako pa magsigaw. Mark Ramos, los ka. Ang example daw, sabi ni RCB, ganyan, heart na green. Samahan nyo na, kawawa naman tong mga kasulid. Diba? Hindi na natatakot sa INC. Wala na. Tingin ko nga ho, mga kababayan, baka po yung mga INC kasama po sa iboboto nila si Tito Soto at si Ping Lacson No? Ulitin ko ho natin, mga boss chief amo sir. Dito, ito, 2025 natin mapapatunayan. Kung black voting pa, kung ang black voting ay gumagana pa o hindi na. Dahil para ho sa akin, mga bossing, feeling ko, yung mga, si Marcoleta, malalaglag ho, mga kababayan. Do not vote, I me, sabi ni Rosemary, Bini, sa pangalan pa lang, makasarili na. I at me, sabi ni Ma'am Rosemary. Di ba?
Isang sulit muna dyan. Kawawa naman yung mga kasulit dyan. Anyway, dakuin natin. Nako, eto na. Inday Sara Duterte. Nagagalit po yung mga taga-Bawan kay Inday Sara Duterte. Ano po? Siguro, ewan ko yung mga yung mga tawag dito, kandidato na umiimbita kay Inday Sara Duterte para umakyat sa entablado nila at suportahan sila. Kumbaga, sabi nga po nung anak ni Congressman Benny Abante, may may hugot pa. O parang yung tipong sa basketball, mga kababayan, meron pang ano ba tawag doon? Si Mark Ramos naman, naglalaro ng basketball, hindi alam. Hugot Oh. Tipong may import pa, kagaya nila Yorme. Akala nyo ba, kapag yung ganyang pangangampanya, maipapanalo kayo ng mga ganyan. Yorme, ikaw, sabi ng mga taga Maynila, panalo na sana si Yorme. Kaso inimbitahan pa si Sara. Akala ko naman mga kababayan, pagpunta ni Inday Sara Duterte doon sa distrito, na tinatakbuhan ni Benny Abante, plataporma ang ilalatag. Ito po ang plano nitong mga ito. Ito po ang plano ng kalaban ni Benny Abante. Ito po ang plataforma de gobyerno ng kalaban ni Abante. Yung pala mga kababayan, ang ipambaba na dila, ganun daw maputi yung dila ko dahil ito yung kape iniinom ko. Iced coffee. Kahapon binili ko kasi hindi Starbucks pero masarap. Kaya nilagay ko sa bote. Kaya ganyan nilagay ng bote. Diba? Dumila. Yun yung pinanlaban mga kababayan, at wala na daw pong respeto. Ibig sabihin, ako si Mark Ramos, nagbablog ngayon, nilabas ko ang dila ko. Wala na akong respeto sa inyo. Napakababaw mga kababayan. Sobrang babaw mga bossing. Di ba? Ngayon, pumunta naman sa distrito ni Joel Chua. Yan po yung mga bigatin sa Congress, mga kababayan. Congressman Benny Abante, si Joel Chua. Kung pagpunta doon sa distrito ni Joel Chua, mga bossing, ano ang sigaw? Eto, apple, eto, mansanas, pakain mo kay Joel Chua hanggang mamatay siya.